Kung papakuhain ako ng breeder talaga, hindi ako kukuha ng malalaki. So ganito lang yung mga kukuhain ko. So wag po natin gawing shortcut yung pag-aalaga nito. Ayan. Pero kung mayaman naman kayo at marami kayong pambili nito, sige, sumugal po kayo sa mas malalaki, wala namang problema. Ayan. Pero kung patibayan lang ng crayfish guys, pinakamatibay na tong size na to. So yun guys, welcome back sa channel natin. So for today's video, bibigyan ko kayo ng konting tips kung paano nga ba pumili ng mga breeder. At paano nga ba natin nasasabi na breeder na yung mga crayfish na ina-out natin para dun sa mga bagong gustong mag-try mag-alaga ng crayfish natin or yung mag-try ng crayfish farming. So hindi nawawala lagi yung tanong, breeder na po ba? Breeder na po ba? So dito guys, sana matulungan ko kayo o masagot ko yung mga tanong nyo pagdating dyan. So yun guys, so umpisahan na natin yung topic na to. So kadalasan kasi sa mga nagpi-PM at nagte-text sa atin, pag sinabi mong trio ang itatanong agad, sir, breeder na po ba yun? Breeder na po ba yung size na yun? Ayan, so pag-usapan natin yan guys, kung ano nga ba ang breeder at ano nga ba ang basihan ng pagiging breeder ng mga crayfish natin. So bibigyan ko kayo ng mga ilang idea para malaman nyo. So eto ha, lahat ng size ipapakita ko sa inyo, maliban na lang dun sa malalaki, pero yung mga breeder lang ang pag-uusapan at saka hindi breeder, yan, papakita natin sa inyo guys. So yun guys, eto umpisahan natin sa craylings. Kung napapansin nyo guys, ito 3 weeks old, so magwa 1 month pa lang to. Ayan yung size na to. Kung napapansin nyo, magkaiba yung size nilang dalawa, although magkapatid sila. So, possible yan maging female yung isa or male din siya pero hindi siya nakakain ng maayos kaya nabubuli siya. So, yung ganitong size, ang hirap sukatin na ito. Pero sige, subukan natin. Ayan, halos siguro 1 inch to guys. Nahawakan ko lang na maayos para makita nyo. Medyo brutal kasi ito pag hinahawakan eh. Pero para makita natin ng maayos guys. Ayan. Ayan. So kung napapansin nyo, halos 1 inch siya. Ayan. Mag 1 inch na siya guys. Ayan. Tupi kasi yung buntot niya. Ayan eh. Ayusin natin. So from 1 inch yan. So, kulang-kulang 1 inch na to guys. Yan. Yan po yung size ng mga yan po yung mga size ng 3 weeks old natin. Yan, ganyan po yan guys. 3 weeks old po yan. So, yan yung mga craylings natin guys. Yung mga 3 weeks old natin na yan, hindi pa natin yan nililipat ng mga tank. Kumbaga kung saan yung community tank nila noon, nung pinagpagatin sila, ganun pa rin po. Ayan, nililipat natin yan after 1 month. So yan guys, sa sample ng 3 weeks old na craylings natin ha, magkaiba yan ng size. Lagyan natin ng tubig. Wawa naman. Okay, next natin. Eto po. Eto naman po yung size ng 1 to 2 months natin. 1 to 2 months old po natin to. Ayan, ganyan po yung size nila kung napapansin nyo. Ayan, so susukatin natin guys para kasi sa camera medyo madaya eh. So susukatin na lang natin to para sigurado tayo. Ito guys, nanginipit na rin tong mga to eh. Medyo sumisipit na rin tong mga to. Pero syempre, kailangan natin sukatin. Ayan. Ito po yung tinatawag natin na ayan, 1.5. 1.5 na po yung size nila. 1 month to 2 months po ito. 1.5. Madalas po kasi nagmo-molt ang mga crayfish natin or mga craylings natin kapag bagong, mga maliliit pa po. So halos every 2 weeks po nagmo-molt yung ganitong size. Kaya mabilis pong lumaki yung mga ganito.
So 1.5 na po ito. Ito po yung pag bumili tayo ng mga trio is pag sinabing 1 to 2 inches, ito na po yung binibigay natin. 1 inches hanggang 2 inches po. So hindi po pag sinabi niya ating 1 to 2 inches ay puro 2 inches na po yung makakarating sa inyo. Hindi po ganun yun. So next natin guys, ito masakit. Next natin, ito 2 to 3 inches. Ayan, 2 to 3 inches po. Ayan, sorry pumipiyok, kakagising ko lang kasi. Ito, sukatin natin to ha. Ayan, 2.2 o 2. Ano na ba to? 2.3. Ayan, so from nose to tail po tayo, 2.3 na po siya. So, ito na po yung mga 3 to 4 months old natin na crayfish. 3 to 4 months old po, pwede pong ganito yung size ng 2 to 3 natin or yung ganito, mas malaki ng konti. Sabi ko naman sa inyo guys, magkakabatch yung mga yan, kaso lang kapag nabuli sila, hindi sila lumalaki agad. So, sa ganitong size guys, hindi nyo pa makita yung gender masyado. Ito nakita na. So, itong size na to, yung 2.5 to 2.3 natin ay female po ito. Ayan, sa mga nakakalam. Ayan, female po yan. Dumi ng kuko ko. Lilinis tayo ng aquarium. So, ayan, female yan guys. Then, hindi rin visible ang claw. Ngayon, meron din tayong male niyan. Usually kasi sa male natin, red claw dapat yung mga yan. Ito guys, male yan, pero walang red claw. Hindi kagaya ng ibang mga cray natin na dapat red claw talaga siya, kasi yun nga yung physical appearance nila is red claw. So sa ganitong size po, yung 2 to 3 natin, hindi pa po tayo makakakita ng red claw dito, kaya po huwag po tayo mag-expect minsan kapag nag-order tayo ng 2 to 3 ay may lalabas na pong red claw dyan. Ito guys, 3 inches. Ayan, 3 inches po yan. Wala pa pong red claw yan. Ayan, 3 to 4 months na po yung mga yan guys. So ang mga breeder po talaga natin dapat ay 5 to 6 months. 5 to 6 months po. So yung mga 3 to 4 months po na ganito, hindi pa po yan talaga nangingitlog. Pero meron po tayong mga breeder na ganitong size. Ito po, di ba? Kung napansin nyo, ang size na ito, ayan, 3 inches. Pero hindi pa po breeder to. Kasi, ito po, ay nakabatch pa to sa mga 3 to 4 months old ko. Kaya hindi pa po breeder yung mga ganito. Pero, hindi po ibig sabihin, pag ganitong size, ay hindi na breeder. Kasi meron po tayong ganitong size, pero breeder na. Kasi meron po tayo, kagaya po yung papakita ko na picture na yan. Ayan po, yan. Nakita nyo naman yung sukat nyan guys. Ang sukat nyan ay 2.8 lang yata. 2.8, pero meron na siyang mga itlog. So paano nangyari yun? So, kagaya po ng sinasabi ko kanina, kapag nababansot po yung crayfish natin, tumatanda sila pero hindi sila lumalaki. So yun yung pagkakaiba guys. Kaya kung pipili po kayo, hindi rin yan binabase sa size. Kapag sinabi po sa inyo ng seller or ng mga katulad ko na breeder na po yan, breeder na po yan. Kasi naniniwala naman po kami breeder yon dahil kami po nag-alaga. Kaya po kung bibili kayo, make sure na tama yung bibilhan nyo, kung breeder talaga yung nabilhan nyo at alam niya yung ginagawa niya. Yung iba po kasing mga nagbebenta dyan ay basta nakakita ng crayfish, ganitong size, breeder na tawag nila. Pwede pong mas mabilis lang lumaki yun, pero hindi pa naman siya breeder. Or pwede naman siyang ganito lang kaliit, sasabihin sa yung hindi breeder, magugulat ka na lang ng itlog na. Sabi nung matagal pa daw itong mga itlog, pero ang itlog na. Ibig sabihin guys, umabot na siya ng 5 to 6 months, pero di siya lumaki. Ganito lang siya kalaki. Kaya naging breeder na rin siya. So isa po sa mga factor na tinitingnan natin yan. Okay, dito naman tayo sa mas malaki. So, laging sinasabi, kapag ka red claw, Australian red claw, dapat may red sa claw.
So guys, ito male. Ayan, kung makikita nyo, male yan. Ito yung palatandaan na male siya. Alam nyo naman, di ba? Ayan, yung part na yan. Diyan yung malalaman kung male yung crayfish natin o hindi. Tapos, visible dapat yung red claw niya dito. Ito guys, hindi masyadong visible. Pero malaki na tong crayfish na to. Ayan, so 4.5 na siya. Nasa 4.5 inches na to guys. So 4.5 pero yung claw niya ay hindi visible. Hindi siya red claw. Ayan, so paano nangyari yon? Kaya hindi po natin pwedeng pagbasihan yung claw na yan. Maaaring ito po ay naputulan ng claw noon tapos tumubo lang. So pagkatubo niya, nag-regenerate. So dahil maliit pa yung tubo niya ulit, after molt niya siguro ulit, saka lang po lalabas yung mga red claw niya. Yan, may visible ng konti. Pero hindi pa ganun ka-visible, hindi kagaya ng ibang red claw natin. So yun guys, hindi po basihan yung red claw sa pagtingin ng gender ng mga crayfish natin. So itong mga ganito guys, sigurado to breeder na rin naman itong mga ganitong size, ganyang kalalaki. Pero kagaya nga sabi ko sa inyo, hindi porke maliit, hindi na breeder. So measurable lang tayong breeder yung malalaki. Kasi sa physical appearance na lang, makikita na natin kung gaano kataba yung mga yan, ka-healthy. Doon pa lang malalaman nating breeder na yung mga crayfish natin. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na mga red na makikita natin sa mga crayfish natin. Ayan, visible yung mga yan. Red na red talaga. Wait lang yan. So kung napapansin nyo, yung claw niya may red talaga. Diyan sila nakilala yung tinatawag nating Australian red claw. Mas kilala sila sa ganong tawag. Yan, medyo kakaiba lang itong claw ng crayfish ko na to. Ito yung pinakita ko sa inyo last time na halos dalawa yung claw niya sa isang sipit. So hindi pa siya nagmo-molt. Tingnan natin kung after molt kung babalik pa rin ba yung sipit niya na yan. So pinakita ko lang sa inyo. Ito 4.5 din yung size na ito. Breeder ko to eh. Ayan. So 4.5. Ayan, halos ayan. 4.5 na to guys. Yan. Malaki na rin tong size ng crayfish na to. Yan. So ito guys, isa sa mga sa mga breeder ko. Kaya alam kong breeder na yung size na itong crayfish na to. So nakapagpaitlog na tayo dito nung simula nung nahanap natin tong may double claw na to. So, next itong female natin. Ayan. So itong female natin na to talaga namang mahaba na rin to. Nasa 4.5 na rin siguro to. Ito guys, nakapangitlog na rin to. Nakailang batch na ng krillings to. Masipag mga itlog kasi to eh. Ayan, 4.5 na rin to guys. Ayan, so yung female madaling malaman. Ayan, kita nyo naman dyan sa part na yan. Ayan. Sa mga hindi pa marunong mag-gender dyan, balikan nyo po yung mga ibang vlog natin dyan, how to gender crayfish. So, nandiyan po yan. So, madali lang po nating malalaman kung paano mag-gender ng ganito. Then, wala ring red claw yung mga yan, guys. Ayan, kung papansin niyo yan. Sa gantong size, yung isa kanina may red kahit pa paano. Eto, wala. Ayan. Ito guys, red, wala talaga siyang red claw. Ayan, pero male. Ayan male. Male na male yan. Wala talagang red claw. Ayan, kahit konti. Hindi talaga siya tunubuan ng red claw. Saka ang sipit niya pang babae. Napakaliit. Ang usual na sipit po ng lalaki, malaki talaga dapat. So, ang sipit niyan guys, dapat malalaki. Ganito. Hindi kagaya ng ganyan. So ito pa natin itong isa. Ito. Yan, ganyan po na dapat sipit ng mga yan. Pero ito maliliit. So ang laki ng difference guys. Pero halos same size lang yan sila. So yun guys, ito na yung tanong. Ano nga ba ang mas magandang alagaan? Yung mga malalaki na nga ba? Sa mga nag-uumpisang mag-alaga? Yung mga starting pa lang?
So sa akin guys, kung ako tatanungin nyo, mas gusto ko pa rin yung 2 to 4 inches na size. Yan kasi yung pinakamasarap alagaan. Kumbaga naaaral mo pa yung mga molting process nila, kung gaano sila kadalas mag-molt. Then yung mga activities nila naaaral nyo ng mas maigi. So kung papiliin kayo sa mga yan, dito pa rin ako sa 3 to 4 inches or 2 to 4 inches. Yung malalaki na yan guys, maganda lang yan kasi alam nating breeder, sure na sure tayong breeder. Alam nyo, hindi naman dahil breeder na, pag napunta sa atin, mangingitlog na agad. Ang dami dyan, kahit sino tanongin nyo. Kahit gano'n nakalaki yung mga yan, hindi yan mangingitlog agad kapag nilipat nyo ng aquarium or nilipat nyo ng pond. So sa akin guys, eto mas madaling alagaan. Adapted ng maliliit, kung marere-home sila o malilipat sila ng tank, kung bibilhin nyo, mas adapted ng mga maliliit yan. Kaya hindi sila basta-basta na stress, hindi sila basta sa bibigay. Yung mga ganitong size, yung malalaki, nako, ayoko na lang mag-talk. PM nyo lang ako, tawagan nyo lang ako, explain ko sa inyo. Pero kung anumang dahilan ko, ay personal ko ng observation yon para base sa mga naranasan natin sa pag-aalaga nito. Ayan. So, ayun guys, sana nakatulong yung video natin na to sa pagpili ng mga breeder ha. So, akin, kung papakuhain ako ng breeder talaga, hindi ako kukuha ng malalaki. So, ganito lang yung mga kukuhain ko. So, wag po natin gawing shortcut yung pag-aalaga nito. Ayan. Pero kung mayaman naman kayo at marami kayong pambili nito, sige, sumugal po kayo sa mas malalaki, wala namang problema. Ayan. Pero kung patibayan lang ng crayfish guys, pinakamatibay na tong size na to. Eto guys, matibay din to. Ayan. Yun nga lang, medyo maliit, mas matagal pa yung lalakbayin nyo rito. Kaya kung kukuha kayo at least 4 to 5 months or 5 to 6 months, yun po yung harvest natin. So ganun po yung pag-harvest natin ng mga crayfish natin. So ito po yung size ng mga 3 to 4 months natin. Yan, napaka the best po yan. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin. At syempre, available talaga tayo ng stocks lagi. Kung sa mga gustong mag-order ng crayfish natin dyan, yun, so available po tayo. PM nyo lang po ako, text nyo lang po ako. Andiyan naman yung number natin. At sa mga bagong tambay lang sa channel natin, yung ngayon lang nakita yung video natin, yun guys, pa-subscribe na rin ako para na-update ko kayo tuwing gumagawa ako ng mga tips or mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga lobster o mga crayfish na inaalagaan natin. So yun guys, hanggang dito na lang at maraming salamat and happy crayfish farming.